Acts chapter number 7. Acts chapter 7. Tayo po tayo, please. Acts chapter 7. Siguro yung iba na-trap sa ulan. Sana makahabol, no? At sana unahan natin ang ulan. Kasi pag four churches, verse 38, Acts 7:38. Acts chapter 7, verse number 38. Okay, let's read all together. Read. This is he that was in the church in the wilderness, with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. Amen. Notice the word church in the wilderness. Father, we thank you this afternoon. Thank you, Lord, na despite sa bad weather, andito po kami upang aming maipagpatuloy ang aming Sunday afternoon service. Salamat sa mga nandito, salamat sa nagbaon, and Lord, that is why na kami po ay naka-attend this afternoon. It's my prayer sa iba na mga members, sana agahan nila para next time, Panginoon, ma-enjoy din nila ang lecture sapagkat importante ito na ma-learn namin, ma-studyhan namin ang topic na ito para may maisagot kami sa mga tao at para maiwasan ang confusion that there are four churches in the Bible na dapat namin pag-aralan and then, Lord, ma-identify namin kung saan kami napabilang. Kaya I hope and pray this afternoon na bigyan nyo kami wisdom and knowledge na, Lord, aming maintindihan, makapture ang mensahe po ng studies na ito. Holy Spirit, be our teacher, be our guide this afternoon. In Christ's name I pray. Amen and amen. Okay? Last Sunday, nag-start po tayo. Okay? Ang church is called out assembly. So, whenever you will see a word church, that means a called out assembly. Tinawag, no? Called out assembly. Okay? Now, pag tayo po, like I said, if you're a Bible student, Bible reader, you would come up in a conclusion in the Bible na hindi lang po isa ang church. Now, there are several churches mentioned in the Bible. And that is why dapat importante na may studyhan natin ito. So, this is our timeline, this is our guide, which is the cross, okay? The Lord Jesus Christ, His death, His burial, and resurrection. Ito yung separating, no? Nag-separate, mga kapatid, between the Old Testament and the New Testament. Okay, as we all know, mula dito, papunta dito, that is part of the Old Testament. And then dito naman, until the rapture, that is the dispensation of grace, or we call it the New Testament. Okay? And then after the rapture, mga kapatid, dito sa baba, tribulation. At the end of tribulation period, at the end of 7 years, there will be a second coming na si Jesus Christ bababa together with His saints at mag-rule po siya dito, literal, sa earth, sa mundo. At yan po ay tinatawag na millennium. So lahat na ito, rapture is future. Ito yung panahon natin ngayon. And this is past. So from here until the cross, that is past. From cross until the rapture, that is dispensation of grace. And then the rest is tribulation period, millennium, and then so on and so forth. Okay, may studyhan natin. Okay? The next natin. Okay, so the church in the wilderness, na-mention po yan sa book of Exodus. Okay? Now, ito po. Okay, the time of Moses, ito pong church of the wilderness, this is the time of Moses. And the second church, the church upon the rock, yun ang studyhan natin ngayong hapon after this. So, the church upon the rock. So, si Jesus Christ po ang leader nila at 12 apostles. So, gi-offer ni Jesus Christ ang kingdom. Siya yung Messiah, siya yung king. Pero gireject ng Israel ang kanilang king. Gireject nila ang kanilang Messiah, ang kanilang Savior. And because of that, mga kapatid, ay nabuksan po ang another
na dispensation, which is the body of Christ or the New Testament. Okay. Now, the next, okay. Now, ito na yon. The church, the third church is the body of Christ. Invisible. Hindi po yan nakikita. Okay? At ang head yan ay si Jesus Christ. Lahat po na member dyan ay mga saved. Mga saved. Okay? And the third one is the local church. The local church. Okay? So yun na po, local. Visible. Okay? Specific, makikita, may specific area. May mga tao nakikita, visible. Okay? So local church. So, this is the church in the wilderness, church upon the rock, Matthew 16:18, the church which is His body, the body of Christ, and then, pang-apat is the local New Testament church. Now, okay? Mga kapatid, kung hindi gireject ng Israel, ang kanilang Messiah at King, wala na. Diretso na tayo ngayon sa millennium. Nakuha niyo? Millennium na. Itong church, hindi ito natupad. Itong church ni Jesus Christ, hindi ito na-establish. Kumbaga, na-postpone ito. Hindi ito natuloy. Kaya pumasok ang church, the body of Christ. So ito, kaya hindi man natuloy, ipagpatuloy ito dito sa millennium. Itong the church upon the rock. Okay? Kaya kung gitanggap nila ang kanilang king, wala na, millennium na ngayon. Kung tinanggap nila ang kanilang Messiah. Pero hindi eh. Kaya ipagpatuloy ito doon po sa millennium, mga kapatid. Okay. So last Sunday, ating pinag-aralan po, we study 7 questions. Who are its members? So unahin natin, the church in the wilderness. Sino ang mga members? Number 2, how does one became a member? Third, what is that church called out from? Saan siya tinawag? Saan siya galing? What is its destination? Saan siya papunta? What are its purposes? Who are its leaders? And number 7, how does one ceases to be a member? Okay. So, yan po ang sagot. Okay? Who are the members? Israelites, Jews in time of Moses. So, lahat po yan Hudyo. At nangyari po ito sa time ni Moses. Okay? Sa time ni Moses. So, matagal na po. Okay? Ilang thousand of years na po. So, wala ito. Matagal na itong wala. Okay? Ang members dito, puro Israelites. Wala pong Gentile. Sila po yung mga tao galing ng Egypt. Okay? How does one become a member? So, pinag-aralan na natin last Sunday, Brad. By circumcision. Andiyan yung mga verses. By circumcision. They need to undergo physical circumcision. Okay? Lahat ng mga lalaki, 8 days old, kailangan po sila ma-circumcise. Okay? Third, what is that church called out from? Okay, saan sila kinuha? Galing sila from Egypt, no? So sila yung mga tao, mga Israelites na under the bondage or slavery of Pharaoh. So sila po yon. What is its destination? Saan sila papunta? Ang promise sa kanila, walang iba. Promised land. So Canaan po, okay? The land of promise. Doon sila papunta. Kinuha sila from Egypt, okay, tumawid ng Red Sea, and then meron silang transition dito po sa wilderness. And then, heading na po sila sa promised land. Promised land. Okay, and then number 5, what are its purposes? Okay, ano sila? Bakit sila kinuha? Bakit sila i-establish ng Panginoon? To prosper into a kingdom. Yan ang promise sa kanila ng Diyos. Na bibigyan sila ng kingdom, sarili nilang lugar, sarili nilang bayan, na may identification sila. Magiging distinct sila. Kakaiba sila. Among many nations, peculiar people po sila, ang Israel. To become a witness of a true Jehovah, God to all nations. So, sa pamagitan po ng Israel, makilala po si Jehovah. No? Sa ibang mga bansa, ma-proclaim ang pangalan ng Diyos. Alright?
And who are its leaders? Walang iba, si Moses and Aaron. Okay, sila po. Si Moses and then spokesman niya, walang iba ang kanyang kapatid, si Aaron. Okay, pero later on, okay, na-downgrade yan. Pagdating nila doon sa, dito sa wilderness, papunta sa promised land, si Aaron, nagiging full-time na po siya na high priest. Okay? Siya na po yung nagiging high priest sa kanyang mga anak. And number 7, how does one ceases to be a member? Paano siya ma-dismember? Ang isang member ng church ng wilderness? Disobedience to the law given by God to Moses. So kapag ka nag-disobey ang isang tao, ano siya bad? Subject po siya ma-dismember. At matindi po dito bad kasi hindi lang basta-basta ma-dismember ka. Ngayon okay lang, tatanggalin yung membership mo, tatanggalin yung pangalan mo, tatanggalin yung rights mo na maging member sa isang church. Pero ito bad, talagang hindi lang pangalan mo, pati buhay mo. Kasi papatayin talaga ito. Okay? So ipinagbawal po, okay, na during sa kanilang Passover, magamit ng leavened bread. Dapat unleavened. No? Tapos ipinagbawal po na kumain ng dugo. Okay? Refrain sila sa pagkain ng dugo. At marami pang iba. Bigyan ko kayo ng isang example. Deuteronomy chapter 21. Marami pa yung mga laws nila, statutes nila, commandments na dapat i-observe ng mga Israelite. At isa lang ito sa mga example. Ito naman ay patungkol sa parents na mayroong problematic na anak. Deuteronomy chapter number 21. Look at verse 19. 19. Then shall his father and his mother lay hold on him. Ang kanyang anak. So may tatay, tapos ang kanyang nanay, hawakan siya, dakpin siya. Anong sunod sa kanyang anak na lalaki? And bring him out unto the elders of his city. Dadalhin siya sa mga elders ng city. And unto the gate of his place, mga city officials. Anong gawin? Verse 20. And they shall say unto the elders of his city, this our son is stubborn and rebellious. Ano ba yung ating, door? Sinong laging, sige? Si Clint? Ano yan, Ma'am Vic? Na hindi sige, nagtakbo-takbo na sa labas. Isarado yung dyan. Nagpa-sulay-sulay na sa ulan yung 20, and they shall say unto the elders of his city, this our son is stubborn. Anong stubborn? Batinggilan. Yung pertika, yung term nila ba na batinggilan daw? Grabe ba? Perti na yun. Perti ka ritubado ba? Kanang extreme na kayo ka ritubado. Yun ang tawag doon, stubborn. Ano pa? Rebellious. Anong rebellious? Palabato. Hello, dyan pa tayo? Palabato. Rebellious, stubborn, anong himuo daw? He will not obey our voice. Sabi ng parents, itong aming anak, stubborn, rebellious, at hindi nakikinig sa amin. He will not obey our voice. Ano pa? He is glutton. Matakaw. Grabe pa kaunon. Glutton. Ano pa? Undrunkard. Kita mo, brad? Apat iya nga kaso. Stubborn, batinggilan, palabato. Ano pa? Palakaon. Way obra pero plakaon. He is glutton and drunkard, palahubog. Ano gawin sa mga elders sa city? And all the men of his city shall stone him with stones, that he die.
so shalt thou put evil away from among you, and all Israel shall hear and fear. Kita mo? Kung applicable ni ngayon, iwan ko lang. Baka ubos lahat mga anak, baka ubos. Ubos ka patay, ubos ka boy bato. Yan ang Old Testament. At yun mga kapatid, legal po yan sa time nila. Walang human rights na mag-intervene. Walang gobyerno kasi sila ang gobyerno. Batas ng Diyos ito. Magulang na mismo nagdala sa kanyang anak. Pag ang magulang, di na makaya ng magulang, kahit ano kasabi ng magulang ayaw, ang solusyon, dalhin ng magulang sa elders, ito aming anak. No. Stubborn, rebellious, glutton. Kayo na bahala. Wala nang kaso-kaso, wala na trial-trial, wala na lupon-lupon. Sige, plasta sa gawa. Sige, habuyon ka ba to? Habuyon hanggang mamatay. Grabe, no? Kung sa atin, parang barbaric, parang inhuman ba? Pero yun ang batas. Legal yun sa kanila. Kaya mga bata nga palasaway nung unang panahon, di magdugay. Palabato nung una, batinggilan, di magdugay. Di magdugay. Patay. So, why na iyak-iyak ang nanay? Pag once, gidecide ang nanay na dalhin doon, ibig sabihin, handa na siya. Na mawala itong anak ko. Kay baka makahalit pa ito ng iba, makahalit pa ito, better na lang na isacrifice ko ito. Kasi hindi mo nakikinig. Sabi niya, did not hear our voice. Kung ito ngayon, andito pa, iwan ko lang. Like I said, iwan ko lang. Sa panahon natin ngayon, iwan ko lang. Mapababae siguro, pati babae. No. So, isa lang ito sa mga, ilang example lang ito, Brad. Na sa Old Testament, ganito ang kanilang batas. Talagang very, strict sila. Okay? Strict sila mga kapatid. Marami pa silang mga statutes, marami silang mga commandments ang Israel na dapat nilang i-observe. Dapat nila. Anong purpose nila? Sabi ng Bible, verse 21, and all Israel shall hear, makinig, and fear. Para magkaroon sila ng takot. Magkaroon sila ng takot. Yun ang purpose mga kapatid. Para yung iba, okay? Nakita niyo po si Achan, itong nangawat. Anong gawa sa Brad? Gibato. Anak niya, asawa niya, hanggang namatay po sila. No? Ganun po mga kapatid. Okay? So, 4 churches in the Bible. How does one ceases to be a member? So, Brad, iwan ko lang, no? Kunti lang mag-survive dito sa membership. Kung ito, kunti lang mag-survive. Kung ito na church, ipagpatuloy ito ngayon, kunti lang mag-survive. Okay, very strict, Brad, ito na church. Ang kanilang patakaran. 30. Okay? Now, okay, proceed tayo. Second church. Kaya 4 ito. Pangalawa na church. The church upon the rock. The church upon the rock. Matthew 16:18. Matthew 16:18. Matthew chapter 16, verse number 18. Sige po. Verse 18. And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Okay? Anong tawag sa church na ito? The church upon the rock. Sinong nagsabi nito? Walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, the church upon this rock. Now, who are its members? Sino ang mga members? Okay. Diyan po ang sagot. Basa nyo, Brad? Believing Jews. Believing Jews. Mga Hudyo, mga Israelite, naniniwala na si Jesus Christ ang Messiah sa kanyang panahon. Okay, Matthew chapter 10. Tingnan nyo po, Matthew chapter 10.
Matthew chapter 10, verse number 40. Chapter 10, verse 40. Matthew chapter 10, verse 40. He that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. So siya daw natatanggap sa inyo, ay tatanggapin ko. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. So meaning, dapat sila mag-believe kay Jesus Christ. Tanggapin nila na si Jesus Christ ang kanilang Messiah. Tanggapin nila na si Jesus Christ ang kanilang King. Okay? Kung maniwala sila doon, okay? Kung nag-preach ang 12 apostles about kay Jesus Christ at tinanggap po nila mga kapatid, naniwala po sila doon, sabi niya, ito, mga Hudyo ito, ay katulad na rin na tinanggap nila ako. Okay? Kung naniwala sila sa sinabi ng apostles, that means gi-accept nila si Jesus Christ na Messiah at pinadala po siya ng Diyos Ama. Okay? Now, another verse pa para lalo pa nating maintindihan. John 12, verse 11. John chapter 12, verse number 11. John chapter 12, verse number 11. John 11:12. Yes, chapter 12, verse 11. Sabi dito, verse 11, because that by reason of him, many of the Jews went away and believed on Jesus. So nakita niyo po iyon? Sinong mga grupo ito? The Jews. Okay? Sino yung nag-believe kay Jesus? Mga Hudyo. So mga believing Jews, mga Israelite, na kung saan naniwala sila, tinanggap nila na si Jesus Christ ang kanilang Messiah. Tinanggap nila na si Jesus Christ ang kanilang King. So sila po ang audience ni Jesus Christ. Sila po ang nagiging member ng church na ito. Okay? The Church of the Rock or the Church upon this rock. Hebrews, tingnan nyo po, another verse. Hebrews 12:23. Hebrews 12:23. Ano pang sinabi sa book of Hebrews? Hebrews 12, verse 23. To the general assembly. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirit of just men made perfect. Underline the word, the general, to the general assembly. Tapos tinawag pa ito na the church of the firstborn. So meron pong church of the firstborn. Now, sino po itong church of the firstborn? At tinawag din siyang General Assembly. Exodus 4:22. Exodus chapter 4, verse number 22. Balik tayo sa Exodus, please. Exodus chapter 4, verse number 22. 22. Chapter 4, verse 22. And thou shalt say unto Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. So sa time ni Moses, gusto ng Diyos na sabihin ni Moses sa kay Pharaoh na ang Israel, sabi niya, is my son, even my firstborn. So tinawag ng Diyos ang Israel, His son and firstborn. Kaya ang church na ito, puro Israelite lang ito. Kanina sa Hebrews, tinawag siyang the church of the firstborn. So Israel ito, hindi ito
Gentile. Kaya sa Exodus, brad, tinawag din niya na Israel is my son and firstborn. Kaya hindi natin pwedeng i-claim ang Matthew 16:18 na ito yung church sa ating panahon. Upon this rock I will build my church. Sapagkat mga Hudyo lang ito. Hindi kasama ang mga hindi Hudyo. Tayo, hindi tayo Hudyo. Kaya, wala tayo dito. Di tayo kasama, di tayo pwedeng mag-claim dito. Nakakalungkot, lahat ng mga religion, itong Matthew 16:18, nag-aagawan. Kami po yan. Sabi ng Sabadista. Sabi din ng dating daan, kami po yan. Sabi naman ni Manalo, hindi kami yan. Hindi kayo yan. Kami po yan. Upon this rock. Pati din Baptist na kisali, hindi. Kami po yan. Pati na rin Baptist na kisali na. Nag-away-away na kay lahat sila ga-claim na upon this rock, I will build my church. Iglesia daw nila yan. Yun daw yung church nila, yun daw yung religion nila na tinukod ni Kristo. Hello? Na-notice you, Brad? Ang di nila alam, mga Hudyo yan. Okay? Hindi tayo kasama dito. Kaya hindi tayo Hudyo. At saka, wala pa yan sa cross. That is before the cross, mga kapatid. Before the cross po yan na sinabi ni Jesus Christ. Okay? So, who are its members? Believing Diyos. Believing Diyos. Hindi natin pwedeng i-claim yan. At saka, si Jesus Christ, never siya gumamit ng word Baptist. Show me in the Bible na si Jesus Christ nagdala ng pangalan na Baptist. Amen? Show me in the Bible na ang 12 apostles nagdala ng pangalan na Baptist. Kaya huwag tayong masyadong, ang iba, pakibatay yun na ganito. Baptist yan, kami po yan. Hindi po. Sa teaching pa lang ni Jesus Christ, malayo. No? Sa Hudyo po siya. Okay? Jewish po na practice ang kanyang sinusunod. Okay, number 2. How does one become a member? Paano ma-member dito sa church na ito? Itong upon this rock. Ang answer, water baptism of repentance. Kailangan sila magpabaptize kay John the Baptist. Kung gusto mo ma-member dito sa church na ito, you should be baptized by John the Baptist. Requirement po yan para ma-member ka. Okay, Matthew chapter number 3, verse 11. Matthew chapter 3, verse number 11. Verse 11, basahin po natin. Ready? Read. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with Holy Ghost and with fire. Okay? Napansin niyo po? Sabi ni John, I indeed baptize you with water unto repentance. In this particular verse, there are 3 kinds of baptism na inyong makikita dito. Tingnan yung maigi. Number 1, water unto repentance. Pangalawa, baptism of the Holy Ghost. Pangatlo, baptism with fire. So, 3 kinds, hindi lang po baptism na isa. Kasi minsan, pag baptism, automatic ang isip natin, tubig ka agad. Pero Brad, I tell you, there are 11 kinds of baptism in the Bible. Marami pong baptism sa Bible. Pero dito po, sa sinabi ni John the Baptist, sabi niya, I indeed baptize you with water unto repentance. So, kailangan po sila mabaptize with water unto repentance. Okay? Hello, amen? Now, yan ba ang purpose sa atin ngayon? Kung mag-claim tayo na itong church na ito, upon this rock, I will build my church. Ang ating bang baptism, ang purpose ba? Para repentance, Brad? Obviously, hindi. Amen? Okay? Parang di kayo uyon ba? Hindi tayo, kahit pag sinabi mong water of repentance, ang tubig may power na mag-cleanse sa atin. Sa kanilang panahon, para ma-cleanse sila, para ma-purify sila, kailangan sila mag-undergo. Requirement sa kanila, magpabaptize for the remission of sin.
Kaya hindi po sila mapatawad kung hindi sila magpabaptize sa water. Requirement sa kanila. That is why, nung nag-preach si Peter, Acts chapter 2, verse 38, kailangan sila para ma-remit sila, magkaroon silang remission of sin, kailangan sila mabaptize. The same with John the Baptist. Pero sa ating panahon ngayon, hindi ito applicable. Ang ating baptism ngayon, pictorial, symbolic. Symbolic of the gospel, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Yun ang ating baptism sa ating panahon ngayon. Hindi na magpabaptize ka para magkaroon ka ng repentance or cleansing. Hindi po. Kaya hindi natin pwedeng i-apply itong Matthew 16:18 sa ating panahon. Kaya ang baptism dito iba. Maliwanag. Amen? Water of repentance. Sabi po ng Bible, mga kapatid. Okay po? Okay? Kaya, paano sila maging member? Become a member? Water baptism of repentance. Kailangan sila, requirement nila, obligado sila na magpabaptize. At sino po magbaptize? Si John the Baptist. Okay? Kaya ang 12 apostles, si John the Baptist ang nagbaptize. Okay? Mga kapatid, at marami pa siyang ibang i-baptize. Okay, third, what is the church called out from? Saan siya tinawag? Saan siya kinuha? Okay, saan siya galing? Okay, Matthew chapter 3 verse 7. Ang sagot, Matthew chapter 3 verse number 7. Matthew chapter 3 verse 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come. Okay? So, gi-rebuke po sila ni Jesus Christ. Kasi during sa baptism, may pumunta po ng mga Pharisee, mga Sadducees, at pumunta doon. So, gi-rebuke sila ni Jesus Christ. Tinawag po silang generation of vipers. Viper is isa po ito sa ahas. Species po ng ahas, vipers. So, grabe yung pagkasabi ng dito. Okay? I think this is, John the Baptist. Sabi. Okay? He said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come. So, ano po sila? Saan sila kinuha? Saan sila galing? From unbelieving and backsliding nation. So doon po, itong church upon this rock, galing po sila sa mga unbelieving na grupo, mga backsliding nation, yung mga hindi naniniwala kay Jesus Christ, hindi nila tinanggap na si Jesus Christ ang Messiah, hindi nila tinanggap na si Jesus Christ ang King, na darating may kingdom na coming. Sila po yung mga tao na nag-reject kay Jesus Christ. Sila yung mga tao nagpapatay sa kay Jesus Christ. O imagine mo, dumating na yung kanilang Messiah, dumating na, nag-offer na si Jesus Christ ng kingdom, gi-offer niya ang sarili niya as Messiah, pero gi-reject nila, pinapatay pa nila. Ganun katindi ang ginawa nila sa ating Panginoon. Okay? Mga kapatid. Okay? From unbelieving and backsliding nation. Now, ibalik ko lang dito, ang verse number 2, itong how does one become a member? Kung hindi tayo mag-study ng maigi, okay, isipin natin at i-claim natin yung Matthew 16:18 na para sa atin. Kung di natin istudihan na Hudyo lang yung pinagsabihan. Hudyo lang yan. Okay, si Peter at yung iba pa ng mga audience ni Jesus Christ. Kaya nga, si Peter lang nakahula eh. Nung tinanong siya dito, okay, sino ako? Sa Matthew chapter 16. Okay? Sinong nakasagot? Sabi ng iba, Elias. Sabi ng iba, balikan natin kadali. Doon sa Matthew chapter 16. Kaya nga, doon nga, gi-reveal, mga kapatid. Verse 13. Verse 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, tinanong niya ang kanyang disciples, Whom do men say that I the Son of Man am? So sa tingin ninyo, sino ba ako sa inyo?
Ako ba ay anak ng tao? Oh, verse 13. Anong sagot nila? Verse 14. Take note ha, mga disciples ang tinanong niya. And he said, some say that thou art John the Baptist. Oh, ang sagot ng iba, ikaw si John the Baptist. Ano naman ang sagot ng iba? Some Elias, ikaw si Elijah. Ano pa ang ibang sagot? And others, Jeremias, ikaw si Prophet Jeremiah. Or maybe, or one of the prophets, o isa sa mga prophets. Oh. Walang isa sa kanila, mga kapatid, nakasagot ng tama. He said unto them, but whom say ye that I am? Sino ba talaga ako? 16, nung sabi ni Peter, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Amen? So si Peter lang ang nakasagbot ng tama. Ikaw si Kristo, ang anak, mga kapatid, ng Diyos. Anak ng buhay na Diyos. The Son of the living God. So take note, mga kapatid, isa ito na pwede nating gamitin sa iglesia, laban sa iglesia ni Manalo, na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Take note, tinawag ni Pedro na si Kristo ay anak ng Diyos. Son of the living God. Okay? Son of the living God. That's why, anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Okay? And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Okay? So, kaya sabi na yun niya dito po sa verse number 18, and I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, yun po yung context, mga kapatid. Bakit po si Peter sinabihan, upon this rock, okay, I will build my church, sapagkat si Peter po ang nakasagot ng tama, nakakilala kung sino talaga si Kristo. Okay? So, of course, ang rock po dyan tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Number 3, okay? What is the church called out from? From unbelieving and backsliding nation. What is its destination? Ano ang kanyang destination, mga kapatid? Okay? Jeremiah 31:31. Jeremiah. Bakit nag-found si Jesus Christ ng church upon this rock? Ano ang purpose niya? Bakit mag-establish siya ng kingdom? Okay? Kingdom. 31:31. Jeremiah 31:31. Jeremiah chapter 31, verse 31, behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Okay? So take note, meron siyang covenant. Ang Diyos, may covenant po siya. Kanino siya nakipag-covenant? The house of Israel and with the house of Judah. Okay. So, sino po ito? Ano po ito? This is a literal kingdom. Kingdom of heaven ang tawag. Earthly, dito sa mundo. Pangalawa, visible, makikita. Pangatlo, literal kingdom. Talagang literal na kingdom. Meron silang king, which is si Jesus Christ. At tinatawag itong Davidic kingdom. Kasi i-restore niya ang kingdom of David. At si Jesus Christ ang mag-sit doon sa throne. Siya ang maghari doon sa throne of David. Jerusalem ang maging capital of worship sa buong mundo. During millennium. Sa millennium ito mangyayari. So take note, mayroong literal kingdom na totoo. Davidic kingdom, i-restore ng Diyos. Okay? At saan ito? Sa Israel mangyayari. Sa millennium, mga kapatid. Kaya ini kingdom ngayon, ay hindi po yan totoong kingdom. Kasi ang kingdom sa Bible, coming pa. At ang king doon, walang iba, si Jesus Christ. Hindi po tao. Kaya, during millennium, that's the time ma-fulfill po yung tinatawag Lord of Lords and King of Kings. Si Jesus Christ, the time, maging Lord of Lords siya and magiging King of Kings. Alright? So, literal, visible kingdom. Okay? Perfect kingdom. Perfect administration.
Sapagkat mga kapatid, si Jesus Christ ang mag-reign. Siya ang mag-rule during that period of time. Alright. So yun ang gusto ng Diyos, yun ang plano ng Diyos, na itong upon this rock, the church upon this rock, mga kapatid, matutuloy ito doon sa millennium. Kaya sa time ni Jesus Christ, hindi ito natuloy. Hindi ito na-establish, mga kapatid. Namatay na yung mga apostles. Si Jesus Christ bumalik sa kanyang Ama. Kaya itutuloy niya ito, i-continue na ito after itong, okay, church period. Okay? So, okay, pag-aralan pa natin yan. After yan sa rapture at Great Tribulation. Now, what are its purposes? Great nation, gawin silang great nation, mga kapatid, and promise inheritance. So yun ang purpose. Nangako ang Diyos na magkaroon sila o gagawin silang great nation. Alright. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Verse number 2 until verse number 7. Genesis chapter 12, verse number 7 until verse 7. Let's read, beginning verse 2, read. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abram departed as the Lord hath spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and all the souls that had gotten in Haran. And they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. And Abraham passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the field. And the Lord appeared unto Abraham, and said, Unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him. Now, tanong Brad, natuloy ba? Natupad ba itong promise ng Diyos sa Israel? Particularly ba kay Abraham? Naging great nation bang Israel ngayon? Yes. No doubt. Isa sa mga pinakamaliit na bansa sa buong Pilipinas, Israel. May buong mundo. May mga country na napakaliit lang, mga kapatid. Ang Fiji, mayroong pang iba, I think Malta, okay? Tapos, Mariano, mayroon ako na sa Europe, somewhere in Europe, Brad, maliliit na bansa. Pero isa ang Israel sa pinakamaliit na bansa, pero ma-considered superpower. In terms of economy, in terms of military, in terms of GDP, hindi po mabitin ang Israel, top 10 na pinaka-elite na mga nation in the whole world. Amen. Marami tayong technology ngayon ba, made in Israel, na naka-benefit lahat na mga tao sa buong mundo. Nakalimutan ko lang, pero maraming company ba na Israel-made, Israel-based, Israeli invention, na lahat tayo ba? Okay, I will give you, yung Iron Dome. Sila na naka-imbento doon ba? Hindi Amerika. Na even ang Amerika ngayon, gusto sila magbili ng Iron Dome. Yung po bang i-shield nila? Yun po yung tawag doon. Yung pagkapagka may mga ballistic missile, meron pong mga rockets, mga kapatid, i-intercept nila 70 kilometers away bago magtupa, bago mag-touchdown, ay ma-detect na po ng radar nila. Tapos, tatamaan mga kapatid, i-intercept nila, and then pasabugin doon sa area na hindi na doon sa community o sa mga residential area. Sila lang ang mayroong invention na ganon.
Amerika mas malaki, mga kapatid. Maybe 20 times kalaki ang Amerika o 50 times sa Israel. Pero never sila nakaimbento ng Iron Dome. Ngayon, meron pa silang gina-develop na Iron Dome laser. Laser na. Kasi mas mahal masyado yung Iron Dome. Ilang dollars yun kada isang bala lang doon ba na mo intercept. Napakamahal. Okay? So, ang gina-develop nila, laser na. Tapos, 90 miles ang kanyang maabot na. Oh, at very advanced na technology kay laser na, Brad. Kahit mga IBCM, Intercontinental Ballistic Missile, na kayang pasabugin ang buong Coronadal City, pwede niya nang madetect. Ganon ka-advance. Kasi promise ng Diyos sa kanya, maging great nation siya. At sabi niya, i-bless ko ang sinong tutulong. Sino ang kakampi sa iyo? Pagpapalain ko. Sino ang, mga kapatid, kalalaban sa iyo o lalaban sa iyo ay magiging kalaban ko rin. Kaya tingnan niyo ang Gaza ngayon, pulverize. Sobra pas marawi. Nag-una-una sila. Okay? October 2023, sinalakay nila bad. Gapas over sila. Merong holiday ang Israel. Bigla silang pinasok nila yung border ng Israel. Gikidnap nila yung mga tao, pati mga sundalo. Tapos gimasakir nila yung isang village doon na boundary po ng Gaza, pinasok ng mga Hamas. Tapos, gi-abduct nila. At pinagpapatay nila yung iba. Doon. So, nagbalos ang Israel, mga kapatid. Una pa, surgical, selected lang yung area. Di pa rin, gi-surrender nila yung mga bihag. Oh, until such time, nagbabala ang Israel. Pag di nyo i-surrender, talagang sasalakayin namin kayo. Madadamay pati mga civilian. Di sila naniwala. Oh, sobra 1 year. Anong nangyari ngayon sa Gaza? Oh, wala na, Brad. War zone ang labas nila. War zone. Oh, buti na lang ngayon, nag-ceasefire na. Merong, nagpayag ang Israel. 4 na sundalo kapalit, 200 na Palestinian ang kapalit. So sige na lang, kahit logi. Nag-bargain sila na ang hostage ng Hamas na 4 na sundalo babae, ang kapalit, mga 200 ka mga prisoner na mga Palestinian. O sige na lang. Kinalaban sila ng Lebanon. Anong nangyari sa Lebanon? Kinalaban sila ng Syria. Anong nangyari sa Syria? Mga kapatid, lahat na. Dami ng pinagdaanan ng Israel, pero nag-exist ang Israel. Saan ang Roman Empire? Gone. Saan ang Byzantine Empire? Wala na. Saan ang Persian Empire? Wala na. Lahat ng mga empire, wala na. Pero Israel, andyan, nanatili. Amen? Kasi promise ng Panginoon. I will bless them that bless thee. And I will curse them that curseth thee. Promise niya kay Abraham pa lang. Abraham pa lang, Brad, wala pa si Moses this time. Pero ang promise ng Panginoong Diyos, gitupad po niya. Kaya kahit ano kakalaban, mga kapatid, ang Israel, hindi yan matatalo hanggat yan ang Panginoon. Pero time will come, Brad, sa Armageddon. Doon na matatalo ang Israel. Kasi tatalikod sila sa Diyos, hindi sila maniwala, Brad. Okay? That's the time na ang Israel, Brad, tatawag, yuyuko na sila sa Panginoon at kilalanin nila si Kristo na Misaya na nila. Oo. So kaya, kasi stubborn sila. May pride sila ba na, chosen nation kami. Kami, bayan kami ng Diyos. Special people kami, kaya andun ang stubbornness nila. Okay? Kaya ngayon, kahit magsulwining ka sa Israel, wala. Do you believe in Jesus? No. Do you believe in Jesus? No. Do you believe Jesus Christ as Messiah? No. Mga kapatid, ewan ko lang, sa 100 kung may isa. Ganon katigas ang ulo ng mga Hudyo. They don't believe Jesus Christ. Nandun na, doon ang crucifixion na site, di sila niniwala. Naniwala sila kay Mary, pero they don't believe Jesus Christ the Messiah. Ganon katigas ang ulo at puso po, mga kapatid, ng mga Israelite, mga Hudyo. And no wonder napasa sa atin po yung na-extend sa atin ang gospel. Alright. Great nation. Promise po yan, inheritance. Now take note, ang Hudyo, Brad, ang promise sa kanila, earthly. Earthly po sila. Who are its leaders sa Church of the Rock? Sinong leader? Walang iba. Jesus Christ and 12 apostles. O ngayon sa atin, 12 apostles ba ang leader sa church natin, Brad? No. Amen? Wala nang apostles.
Kaya di mo pwedeng i-claim itong Matthew 16:18. Kami yan. Upon this rock, I will build my church. Talagang mamirsa pa na kami po yan. O saan na ngayon ang 12 apostles? Di ba? So, mali po. Pag hindi po natin giintindi, mga kapatid. Now, how does one ceases to be a member? Paano siya ma-dismember? Paano matanggal ang kanyang membership? Paano siya matiwalag? Basahin natin, Matthew 8:11 and 12. Okay? Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. Matthew chapter 8, verses 11 and 8. And I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Now take note, mga kapatid, children of the kingdom na po ito. Pero anong nangyari sa kanila? Shall be cast out into outer darkness, and there shall be weeping and gnashing of teeth, punishment nila. And this is hell. Ano? Paano sila ma-dismember, Brad? Not believing Jesus as Messiah. Not believing as Jesus Christ as Messiah. Pag hindi ka nag-believe na si Christ ang Messiah, ang iyong punishment, Brad, walang iba, kundi casting out in the outer darkness. Imperno, no? Imperno talaga sila. Kahit children of Israel sila, kahit children of Abraham sila, kahit chosen nation sila, kung hindi sila maniwala na si Jesus Christ is the Messiah, mga kapatid, ay meron silang pupuntahan. And that is, sabi ng Bible, cast out into outer darkness, that there shall be weeping and gnashing of teeth. Okay? So, yan pa rin ang pupuntahan sa mga unbelieving Jews, mga hindi naniniwala na si Jesus Christ ang Messiah. So, sa panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, meron na mga tao na punta sa hell because they don't believe that Jesus Christ is Messiah. So, again, okay, lahat po ito, mga kapatid, mga Hudyo lang. Believing Diyos. Wala tayo, hindi tayo kasama nito. Wala tayong promise of destination. Hindi po ang ating promise is kingdom of heaven. Hindi po promise sa atin earthly, visible, and literal kingdom. Para po yan sa mga Hudyo. Okay? At hindi din po tayo unbelieving and backsliding nation. Kaya hindi natin pwedeng i-claim itong the church upon the rock. Amen? So maliwanag, Hudyo yan, Brad. Kaya wag na tayong makisali ka. Kami po yan. Wag mo na, Brad. Ibigay mo na yan sa mga Sabadista. Ibigay mo na yan sa mga Katoliko, Brad. Ibigay mo na yan kung sino pa. Si Manalo yan. Ibigay mo na yan Matthew 16:18. Kaya hindi po para yan sa atin. Amen? Okay. Now, proceed tayo sa pangatlo. Okay? Ano yung unang church? The church in the wilderness. So, ito, the church upon the rock. Okay. At ang pangatlo, ito. Okay? The church, which is His body. Okay. Sino yang which is His body? Basahin natin Ephesians chapter 1 verse 22. Oh. Tingnan natin kung dito ba tayo. All right. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. 22 to 23. 22 and 23. And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Take note 23. Which is his body, the fullness of him that filleth all in all. So, sino po yung head ng church? Si Christ.
Okay? Which is His body. So merong church na tinawag His body, the fullness of Him that filleth all things. Siya ang fullness at siya din po ang maglalagay. Siya ang magpupuno. Fill it all. Siya ang mag-fill. All in all. Okay? So, tingnan po natin. So, ito po yon. Si Christ ang head, ito yung body niya. The body of Christ. Okay? So, body of Christ. So, sino yung body of Christ? Sino yung na-member sa body of Christ? Who are its members? Sino yung members niya? Okay. 1 Corinthians 12:12 and 13. Okay. 1 Corinthians 12:12. Maganda may verse talaga tayo basahin para makita natin. Okay, chapter 12, verse 12 and 13. For as the body is one, isa lang ang body, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So, na-mention po dito na meron pong spiritual baptism. Okay? So, may spiritual baptism. So, ilalagay ka dito. Okay. So, sige po. Bago natin, basahin muna natin Galatians chapter 3, verse 27. Galatians 3:27. Galatians 3:27. Galatians 3:27. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Diyan pa tayo? Verse 26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. So ano ang entrance natin? Brad, bago tayo naging children of God? According sa verse 26, by faith. After tayo, mga kapatid, naging children of God by faith, anong nangyari sa atin? Sabi ni Jesus Christ, for as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. So meron din palang tinatawag spiritual baptism. Nung na-save ka, kaya nag-believe ka sa gospel, gibaptize ka rin ni Kristo. Spiritual baptism po yon. Okay, that is putting you into the body of Christ. Hindi mo yan namalayan, hindi mo yan na-feel. Pero simultaneous, instantaneous. Insigida na-save ka, tapos insigida, gilagay ka ni Christ sa kanyang body at nag-undergo ka ng spiritual baptism. No. So, si Kristo ang naglagay sa iyo sa kanyang body. Putting you in His body. Now, who are the members of this church, which is His body? All believers of the gospel of Christ. Amen? So, sa lahat naniniwala sa gospel of salvation, ay automatic naging member sa body of Christ. Hindi sinabi na nabaptize ka sa local church or anong ginawa mo dito, ganito. Hindi po, Brad. Automatic, when you believe the gospel, the death, the burial of Jesus Christ, automatically, instantaneously, na part ka sa body of Christ. Okay? So regardless, at sabi pa niya dito, Brad, anong sabi niya? Nakuha niyo, Brad? Verse 27, anong sabi niya kanina? Whether Jews, ano tayo kanina? Ano man ating kasarian, mga kapatid? Kanina, doon po sa Ephesians, okay? Bond or free? Balikan natin kanina. Sandali. Doon po sa chapter number 12. Chapter 12. Anong sinabi niya? Verse 13. Anong sabi niya? Verse 13.
1 Corinthians 12:13. Mga ladies, pakibasa please. 1 Corinthians 12:13. Ready? Go. Okay? So wala nang distinction. Amen? Wala nang Hudyo o Israelite, o Gentile. Hindi na po. Bond or free, sabi niya, we become one. Okay? We become one in the body of Christ. Our identity is one. We are new creature. Okay? New creature. So, maliwanag, all believers of the gospel of Christ are the members of this body. Now, tanong, are you believers of the gospel? Amen. If you are believers of the gospel, right now, you are part of this body. Okay? The body of Christ. Take note, invisible ito. Invisible, hindi nakikita. And that this is universal. Universal ito. Regardless kung Hudyo ka o hindi, lahat tayo kung nag-believe ka sa gospel, automatic part of this body. Amen. Okay? Next. Mga kapatid, how does one become a member? Very obvious. Mga lalaki ba? Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Ephesians chapter 1, verse number 13. Ephesians 1, verse 13. Ready? Read. Okay? So, maliwanag po, sabi ng Bible, in whom ye also trusted, after that he heard. Kaya importante makarinig talaga ang tao ng word of truth. Nung narinig po niya ng word of truth, nagtiwala siya sa gospel of salvation, nagresulta po ng gospel of his salvation, in whom ye after that ye believe. Nagtiwala siya, naniwala siya. After that, sabi ng Bible, so, meron pong, mga kapatid, hearing, trusting, believing, and then the last and final, sealing. Sealing. You were sealed with that Holy Spirit of what? Promise. Now, take note, mga kapatid, hindi lang po basta-basta na seal. Kasi mismo ang Holy Spirit ang seal natin. Hindi po na inutusan ng Holy Spirit ang iba na i-seal tayo, kundi siya mismo ang ating seal. The Spirit itself is our seal. That we are the children of God, that we are saved. Amen? The moment we believe the gospel, He became our seal. Okay? In us, mga kapatid. Kaya sinabi niya sa Romans, if anyone daw na walang Spirit of God is not of Christ, is none of His. Amen? So, the fact na meron tayong Holy Spirit, that is, mga kapatid, the proof that you are a child of God and you are saved. Amen? Kaya kapag wala kang Holy Spirit, unsaved ka talaga. Ganun na kasimple yan. Kasi ang Spirit mismo, brad, yun yung proof, evidence natin that we are a child of God. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Mga kapatid, amen. So maliwanag po, okay? How does one become a member? By believing the gospel. By believing the gospel. Kahit di ka pa nagsimba, kahit di ka pa, brad, na-baptize sa local church, automatic ka, brad, na member sa body of Christ. Kasi ang requirements para ma-member ka, by just simply believing the gospel. Amen. So, tanong, applicable ba yan sa ating panahon ngayon? Yes. Kanina sa church, brad, ano ang requirements ma-member, brad? Doon sa ano, brad? Doon sa the church upon the rock? Mag-undergo sila ng water baptism of repentance. Dapat required sila magpabaptize. Otherwise, hindi po sila, brad, ma-purify, hindi sila ma-cleanse, hindi sila ma-forgiven. Sa atin, mga kapatid, hindi po ang requirements iba by simply believing the gospel.
Ang Church of the Wilderness, anong requirement para ma-member? Magpa-circumcise. Oh. Kaya hindi pwede doon, mga lalaki ba na hindi, mga ano ba, hindi pwede. No? Kaya, iba-iba ang requirements. Hello, amen? Okay. So, ipagpatuloy natin ito. Next Sunday. Next Sunday. Hello, amen? Oh, how I wish sana lahat ng mga members andito. Kasi, importante ito, Brad, malaman ninyo. Kaya pagpunta sa kulto, at least masagot mo. Sabi ng Sabadista, si Kristo, ganito Sabadista, si Kristo, Sabadista ito, kaya nag-abide ng no, tama. Kasi si Kristo, Hudyo po siya. Mga kapatid, so marunong na tayong sumagot. Huwag na tayong makipag-argue na tayo po yung Matthew 16:18. Okay, marami na kayo. Marami. Hindi kayo matatapos ba buong araw? Pag pareho kayo mag-claim ng Matthew 16:18. Kaya ibigay na natin sa kanila yan. Huwag na tayong So, importante, Brad, learn natin, saang church tayo napabilang? Sa wilderness ba? Upon this rock ba? O the body of Christ? Okay? So, pag-aralan pa natin yan. Amen? Okay? Kaya, encourage natin ang bawat isa na magbalik tayo sa hapon, kaya interesting ang ating subject. Amen? After this, mga kapatid, pag-aralan natin ba the 4 kinds of gospel? 4 gospel. Na pag-aralan natin before, maganda kasi may visual. Para lalo nating maintindihan. Amen? Para alam natin anong klaseng gospel ang dapat nating gamitin ngayon sa ating panahon. Gospel of the kingdom ba? Okay? So, yun po mga kapatid. Okay, tayo po tayong lahat at tayo po'y mag-pray. Panginoon, dear God, salamat this afternoon. Salamat sa mga members na nakahabol po sa aming lecture. It's my prayer, Lord, na